ay yun lang ang kaya ko eh. So, ano siya, ginagamitan ng tubig. Pero hindi lang siya basta tubig. Later on, malalaman natin kung ano-ano yung ginagamit para mabuhay yung halaman sa tubig. So, ang magiging tawag natin dito sa ating hydroponics ay tinawag ko siyang UK Society Hydroponics. Kasi as per sister information, ay donated po ito ng taga-UK. Funded ng taga-UK. So, yung ginamit dyan, guys, sa kanila, so parang yung mga building na ginagamit natin ngayon, may mga pangalan yun eh. So, pangalanan na rin natin. Tayo na mag-decision, wag na sila. Baka tayo na lang. Okay lang. So, UK Society, dito sa SOM, Girl Staff. Wala pa kasi yung ano ko, hindi pa dumating yung ano ko, yung Sa ngayon, ang tawag yan, iniisip ko muna is yung yung stand. Oo, kasi para mag-ano natin. May nagbibideo, may nagbibideo, may video tayo tapos may, di ba? A hydroponic method where a thin film of nutrient solution flows over plant roots. So, yung tubig, kung nakita niyo yung natutuloy orange, yung sinasabing nutrient, yun yung parang papataba ng ating mga halaman, dumadaloy siya. So, ito yung itsura nun sa basic na So, may halaman ka, may nutrient ka, yun lang, manipis lang na tubig na dumadaan, babalik dito sa storage ng tubig, ibabalik ulit, paikot-ikot lang siya. So, may mga oras din yan na nakasit, hindi siya laging 24 hours na bukas. So, hindi siya 7-Eleven ha, hindi siya 24 hours bukas. So, kailangan mamamatay din. Para makapagpahinga naman yun, then makasagap naman siya ng oxygen na kailangan naman yung kapatid. So, ang advantage lang yan, efficient yung water at saka nutrient usage kasi controlled mo siya. Meron pang container na pinagdagyan. Space saving din siya kasi kung napapansin nyo, sa letter A, ang tawag namin dyan is half A na NFT, nakahagdanan siya. So, space saving. Sa pitong yan, na nakapataas na gano'n, na ganito lang, 5 meters, kung ilalatag mo yan, masyadong malaki ang space na kaya siya ay space saving yung design ng ganyan. Then, mas mabilis daw lumaki yung halaman. So, yung mga gustong lumaki dyan, tinanong ko lang naman. So, alam may gustong lumaki. Ay, hindi. Tinatanong ko lang. So, yun. So, ito yung aming ito yung common design ng itong basic ng NFT. May ibang klase. So, meron tayong nasa gitna yung Pero hindi naman siya maanod. Kasi naano mo naman siya. Parang nakaano pa rin yung halaman. Di, maganda naman yung pumo, mataas eh. Nakasawsaw pa rin yung quit ng halaman sa tubig, pero hindi mo siya maanod. Hindi maanod. Pero yun dun sa Boys Town, gano'n ang ginawa concept din. Oo nga eh. Parang lang siya, ganun din. Pero siguro kung ganyan na cup yung gamit doon, maganda. Kasi lulubog yung cup eh. Yung kakapit lang yung tinga niya. Oo. Then yung bulat lang yung dun sa nutrient sa solution natin. And then para makakuha siya na para gagalawin natin yung tubig through air stone or aerator. So hahanginan mo yung tubig para mapulabog naman yung tubig. Magkakuha siya ng oxygen. Hindi lang yung nutrient yung nakukuha niya. Okay. So yun ang pinagkaiba ng dalawa. Yung isa, paikot-ikot, yung isa, stay. So mamili na lang kayo kung ano yung doon. So paano ba natin gagawin to? Nag-prepare na sila ating kuya ng mga So yan yung unang step. Kung makikita nyo, yung unang step, i-prepare yung material. Siyempre, wala naman tayong gagawin kung walang material. So meron tayong basic na material. Una, yung hydroponic foam. Taas nga po yung hydroponic foam, baka pwedeng pakita naman. Ako na nga. Ayun. So, ayun. Ang tawag dyan is hydroponic foam. Okay? Then, meron tayong seeds. Pwede nang i-seed yung hawakan para maano nyo kung ano yung itsura niya. Para ito ang seed. Imisi ko yan, yung hawak niya, ha? Wow! Wow!
Then meron tayong nutrient. Yung nutrient wala tayo dito pero Oo. Pwedeng tikman yun, pwedeng tikman kung ano na. Hindi pwede tikman yun. Hindi siya masustansya siya, hindi pero hindi pang tao ha. Baka isipin nyo, para lumaki kayo, nutrients ang kailangan nyo. Hindi, tulog, pahinga, kain, katao. Ha? So, ito yung mga tips natin. Pwede nyo makita. May mga, ipaikot nyo muna, huwag nyo ibulsa. Mamaya gagamitin pa natin yan, ha? At least on hand, nakita nyo, hindi lang puro lang tayo. Baka sabihin nyo, binobola ko lang kayo dito eh. So may makita rin kayong ano yung itsura ng mga seeds, saan siya ginagamit. So ito yung mga tinatawag nating mga solution. So Powder form. in powder form, pang halaman, hindi siya solusyon sa problema natin, ha? Solusyon yan para sa halaman. Para lumaki sila. Yung solusyon ng tao, iba yun. So, iba-ibang klase siya. Hinahalo natin siya. Later on, makikita natin sa dulo. Paano naman siya titimplahin? Preparation pa lang tayo. So, yan yung ano na yung foam. Ayan yung seeds natin nyo. Ito yung ating nutriente. Seedling tray. Ayan, yung ginagamit nila kuya at ni ate. Seedling tray. Ang tawag yan. Kailangan meron tayong paglagyan ng seedling natin. Okay? Then next. Ang pangalawang gagawin, so naka-prepare ka na ng mga materials mo. Ang isunod mo ay hydroponic foam soaking. O itutubog natin yung mga foam natin sa tubig. So para mag-absorb muna siya ng water, ng moist para tumulong sa buto na lumaki. So isusok natin yung hydroponic foam sa water for 10 minutes. Bawal ang 9. Hindi, pwede. Depende. Huwag 11 kasi masyado mahaba. Baka malunod yung foam. Pero joke lang. At least 10 minutes, ha? Then, para masiguro natin na hindi pwedeng pag binabad mo yung foam, tanggal mo na agad. Eh baka wala pang tubig yun. Yung ilalim lang ang meron. Kahit pa sabihin mo, inilubog mo sa tubig, pag ahon yan, yung gitna, walang tubig. So, kaya 10 minutes, para totally, yung buong foam is may na-absorb siyang tubig. Okay? Yun. Kaya sabi niya, ensure na lahat ng foam soak properly. Hindi yung one side lang, yung kabilang side, wala. So, dapat lahat siya totally na-soak. Then, after ng soaking, ita-transfer siya sa seedling tray. So, yun. Yung ginagawa. Kataon lang na ngayon kasi yung mga reuse na. So, pwede naman natin gamitin din kasi okay pa yung foam na yun. Okay? Then next, seed sowing. Hindi nyo lalagariin, itatanim ha? Kaya seed sowing. Okay? So, mamaya magtatanim tayo. Ilalagay natin isang seed bawat hole. Diba nakita nyo yung foam? May para siyang upa sa ibabaw. So, doon nyo ilalagay yung mga seed natin. Okay? Then after, nag-i-spray tayo sa seed ng nutrient water. So, merong titimplahin na, may titimplahin na nutrient na tubig, then i-spray siya sa ibabaw. After nga nakalagay siya doon sa foam. Then, mag-a-add tayo ng nutrient water sa seedling tray about half level ng hydroponic foam. So, kung ganyan kataas yung foam, kalahati, ang idadagdag natin na nutrient water. So, timplado yung nutrient water, may tinatawag siyang 200 to 400 ppm. Kasi, bata pa siya eh. Hindi pa natin siya pwedeng pakain. Kumbaga sa tao, hindi pwedeng kain karne agad. Kailangan, gatas-gatas muna tayo, ha? So, 200 to 400 ppm. Kuya Francis, ano nga ppm? Parts per million. Parts per million. So, ng solution, sa solution nyo. Meron tayong meron tayong Tester. tester. Meron tayong available. Kukunin na ulit ni Kuya Francis. Wala eh, siyang runner ngayon. Ako nandito eh. Okay? Then, i-cover natin yung tray for 2 to 3 days. Ang tawag sa process na to is germination. So, kailangan, siguro naman, may background naman tayo sa, pagtatanim. Bago natin itanim yung mga, magsisidling muna tayo, i-germinate muna natin yung mga seeds.
para tumubo muna ng konti. 2 to 3 days lang yon. Pagka 2 days, 3 days, pagka nakita nyo sumibol na, so pupunta ka na sa next step. Kasi dito sa step na to, kailangan i-cover mo siya eh. Dapat walang sunlight, walang kahit anong liwanag na makakapasok sa kanya. Kasi i-germinate pa natin siya. So ito yung pang-testing natin. So isa-soak lang natin siya sa solution. Then may reading na lalabas dito kung ano yung ppm. So ito alam ko 5-in-1 to. May ppm, part per million, may pH level, at saka temperature. Nasusukat na rin niya. So later on, mayroon kasi, importante yon kasi meron akong na-prepare din na check sheet para doon. Kailangan i-monitor natin siya. Then, next. So, kung okay na, tumubo na yung buto, kailangan natin siyang paarawan. So, exposing ng seedling sa sunlight. So, pag na-sprout na siya, Nasa likod, bubuksan nyo na. Likod. Bubuksan nyo lang yung cover niya. Para makakuha naman siya ng sunlight. Ma-expose siya sa sunlight. Ang nakaano dito is provide 8 to 12 hours of light per day. So, kung mapapansin nyo, yung ating mga greenhouses, talagang expose na sa araw. Simula pagsikat hanggang paglubog, naka-ano sila sa araw. 8 to 12 hours, kung 6 na umaga, ang sunrise, sunset 6, may 12 hours na yun. Pagka makulimlim, yun, kaya siya 8 hours na. Then, bakit kailangan may sunlight? Kasi, para maiwasan natin na yung seeds natin mag-leggy. Ang leggy, ang term is yung humahaba na masyado yung tangkay niya. Mula doon sa pinakailalim, mapapansin nyo yung ibang seed, ay yung ibang mga natin, masyadong mahaba. Kung bakit mahaba yon is naghahanap kasi siya ng sunlight. Yung dahon na nasa ibabaw nun, maghahanap ng sunlight. So, tataas lang siya. Pero dahil wala siyang sunlight, maghahanap lang yun. Mapapansin nyo. Ewan ko lang kung may naka-observe sa inyo, pagka may mga seedlings, kung nasa ng araw, nandun eh. Wala, parang same concept ni sunflower. Kaya siya tinawag na sunflower kasi kung nasaan yung sun, nandun yung Flower. So, yun. So, kailangan yun. Naka-expose siya sa sunlight, ha? Huwag niyong, huwag niyo siyang ikukulong. Huwag niyong papabayaan na yung ating seedling, after 3 days, pabuti niyo 5 days or 1 week, more than doon. Pagbukas niyo na, makikita niyo, mahaba na yan. Parang toge na, ang yan. Baka toge ang mangyari yan, hindi pechay, ha? So, pagka after nun, after ng 3 days, then isa-sunlight natin siya up to siguro mga around 1 week pa, o 1 week. So, mga after 7 days, gano'n, i-observe natin yung mga halaman natin, dadalawin natin. So, yung kasunod nun, seed transfer na. So, ita-transfer na natin siya mula dyan sa seedling tray. So, ang hihintayin lang natin is yung 2 true leaves, yung totoong dahon, dalawa. Meron na nun, so pwede na siya na i-transfer. Medyo palakihin lang natin ang konti, makikita nyo naman. Huwag lang yung pagkasipon ng kapiranggot pa, ta-transfer nyo na. Kailangan true leaves, ibig sabihin, medyo develop na yung dalawang dahon. Okay? Then, yun nga, usually, 10 to 14 days yung ang itatagal nun. Pero sa sa experience namin sa pag-hydro, matagal na kami sa hydro, mga 1 month ako. Sila, matagal na eh. Kaya napasabak lang ako dito eh. Ako ba, ba't ako eh. Naging paniki tuloy. Ayun, 10 to 14 days, yun, meron na siyang mga ganyang mga dahon-dahon. Makikita niyo yung ganyan. May 2 true leaves na siya, then may sprout pa sa gitna. So, maganda na yun, medyo mataba-taba na siya. And then, itatransfer siya sa grow cups. Or, Uy, cups mo, wala. Yung mga cups na Uy, cups. makikita nyo doon mamaya sa... Caps ko kuha. Kuya Francis, alam mo na ang gagawin. Dahil Sample, wala dito, sample. kukuha siya. Para makita nyo kung ano yung pinagsasabi ko dito. Baka mamaya wala pala yun. Bro, kuha ka na rin ng pipe. Pakidala na rin yung isang apron. So, ayun. Itatransfer natin siya sa ganito.
Kasi ito yung magsisilbing ano niya, kumbaga sa labas, yung mga paso-paso. Wala tayong pasong gagamitin dito. Pero pagka-advance na kayong ano, pwede naman ng paso. Pero gagamitan nyo lang ng ano, ng konting diskarte. Okay? So ito yung net caps. So get one and pass para makita rin ng iba. At least mahawakan nyo Isa, kung ano yung... paano ilagay yung ano, yung transplant pag-transplant. Ay, isa. Pa yung isa. Yan. Yan. So, ayun. Wag kunyari, totohanin natin. Ito yung net caps natin. So, itatransfer natin yung foam natin na may kunyari, imagine niyo na lang na ito ay mayroon ng halaman. Itatransfer natin siya dito sa loob. So, ganyan na magiging tsura niya. Nakita nyo to? Yan yung two true lips, ha? Ano, kukuha ka na nga? Kukuha na sa'yo. Ako kukuha na ng two true lips. Akala ko, ito yung two true lips, eh. Ito na yun. Eh, kaso, ano yun? Butas yun, eh. Oo nga eh. Yung sa ano? Hindi, sa dulo. Nakautos ka rin. Pinapawisan na ako eh. Ito ay para sa ano, at least kahit ngayon pa lang, maorienta kayong lahat, maintindihan natin, ano ba yung pagdadaanan nyo pagka nandito na kayo. Okay? So ito yung mga proseso na gagawin, ginawa na namin dito, sinimulan na namin, then itatransfer namin sa inyo. Para at least kayo naman, pagka wala kayong ginagawa, dalawin nyo yung ano dito, tingnan nyo. Para naman magkaroon kayo ng idea doon sa ating mga project. Ayan. So, ito yung halaman. Yan na yung seedling natin. So, ito yung tinanim last Monday. So, ayan na siya. Ayan, ilagay mo doon. Ayan. Then, kung mapapansin nyo, ipaikot nyo ate, may mga ugat na yan sa ilalim, ha? Ingatan nyo lang din. Magkakaroon na yan ng ugat sa ilalim. Kasi, pagka sumubo na yung dahon, meron na siyang katawan, imposible walang ugat. So, nasa ilalim yun. Makikikot na lang. Baka manananggal yan, Brad. Hindi natin alam kung saan galing ang mga halamang walang ugat. Pero, I doubt na meron pang nag-i-exist na ganon, ha? So, ayan, i-ano nyo lang, tingnan nyo, para at least may idea kayo kung kailan nyo itatransfer. Pagka wala si sister, sabi nyo, sister, pwede nyo mo i-transfer yung halaman natin. Kayo na mag-i-inform. Busy si sister. Okay, so, pagka na-transfer na siya dito, ilalagay na natin dyan, doon sa ating system. Katulad nga ng sinabi ko kanina, meron tayong dalawang system ng hydroponics. Yung una, yung DWC, at yung isa, yung nutrient film or NFT. Nutrient film technique, deep water culture. So parehas yan, meron tayo dyan. O yung na-mix na. Makikita Pero nyo ituturo doon sa lang natin ating, yung yung nasa timpla. gilid, yun yung NFT. Yung nasa gitna, yung parang swimming pool, pero hindi para sa paliguan natin, para sa halaman yun. Okay? So doon natin lalagay. Wala pa rin yung styro. May mga butas. Ay, kung Lunes, kung magtanim ngayon, sakto. Pero kung hindi, kahit kung mauna tayo, pwede naman natin patong. Sa mga butas-butas yung Butas na ating tubig. grow cup. Kasi isasayang So, yun. ipapasok nyo siya, tatransfer nyo sa doon. Pwede naman natin lagay sa cups tayo. Sa cup to, tayo para hindi lang matumba. O sa cup lang, tapos may tubig. Tapos, open pa ngayon, okay lang. Kaya lang mabilis Ang matuyo. iseset natin Yun, na isa pa yun. water level, yung ating Oo, no, kaya yung purpose ng cover dapat, no? So, sabi ko nga kanina, naggatas na ang ating So, pakakainin na natin siya ng Nutriban at saka ng So, tataas na yung kanyang ppm. Okay? Nutriban, hindi niya alam Nutriban pala, sorry. Kami lang umabot. Tinapay. Magtitinapay na siya. Magkakanin na para lumaki siya at lumusog. Lumaki ng masaya. Basta yun na yun. Tapos, siyempre, hindi naman ibig sabihin na nandun na siya, papabayaan nyo na. Hindi yan,